Hey guys, welcome back to my vlog. So, for today, gusto ko i-discuss sa inyo itong tatlong perfumes na ito kasi to be honest, overdue na siya. So, usong-uso ngayon yung mga dupes na perfume. Alam naman natin yan, particularly Arabian perfumes. And I have these three kinds of perfumes made by Vencini. Yeah, Vencini ito. Tatlo siya. Wait, ito yung isa. So, isang violet, isang red, and isang pink. So, yung isa dito ay crystal pink. I think this is a dupe of Bright Crystal of Versace. And this one is purple amethyst, a dupe of, alam mo na, napaka-popular na Bulgari amethyst. And this one is a dupe of the popular Eclat. Ang pangalan niya Eclat din, tapos may E. Ganyan. So, obvious naman sa title, mabilis mong ma-pick up kung ano yung ginagaya niya. And guys, sobrang na-amaze ako dito, to be honest. Mas magaling pa sa ibang branded perfumes. Well, technically, branded din naman ito kasi yung brand niya, Vencini. So guys, pag sinabing dupe, hindi naman siya pirated. Kasi or yung ginaya, kasi hindi naman sila gumamit ng same logo, same brand. Kumbaga sa fashion, di ba halimbawa, uso ang crop top, o lahat ng brand ng mga damit, may kanya-kanyang version ng crop top. But that doesn't mean na fake yun, kasi may kanya-kanya naman silang brand and logo. So, itong isa, ito na nga, itong brand na to, Vencini. Sikat daw siya sa Dubai for affordable perfumes. Nagulat ako sa longevity niya. Okay, simulan na natin sa longevity. I think nag-last siya sa akin ng 6 to 8 hours. Totoo, lalo na sa cotton na t-shirt, more than that. Ang galing ng longevity nito. And then pag in-spray mo, super, super oily. As in, makintab na oily talaga. Today, I'm actually wearing crystal pink perfume yung masasabi ko. So, lahat sila EDP na. Okay? So, ito ang gamit ko ngayon eh. Grabe yung longevity niya. Pack na pack sa akin. Now, if you wanna talk about yung formula, hindi ko alam talaga kung paano nila ito ginawa. Pero masasabi kong oily talaga siya. Totoo din. And yung amoy, gaano ba ka-accurate? Well, sobrang accurate. I think palong-palo sa mga 95 to 97%. Sa pang-amoy ng iba, medyo may konting spiciness lang. Kasi alam mo naman usually yung mga Arabian perfume. Pero, halos pareho talaga. Wala kang itulak kabigin. Lalo na yung dry down, kuhang-kuha niya. Lalo na itong amethyst. Sobrang ganda. Nagsimba ako dati. I think that was last month. And then, hindi ko napapansin yung sarili ko until yung pagsimba ko, kasi puno na yung simbahan, tumayo ako sa may electric fan. Alam mo yung mga electric fan sa simbahan? Kasi hindi ako nakaupo. Oh my God, umalingasaw, naamoy ko yung sarili ko, and then napapatingin sa akin yung tao. Kasi alam ko, tinitingnan nila, na ano nila yung amoy, hindi lang nila masabi, naamoy ko rin yung sarili ko. Ang bango! Amoy na amoy niya yung gayang-gaya niya yung sa Bulgari amethyst. And guys, isa sa mga naunang perfume ko sa buhay ko, isa yan sa mga particular na ginamit ko, Bulgari Omnia amethyst, and then yung crystalline. Pero ang paborito ko talaga yung white crystalline. Medyo mahirap hanapin yun yung amethyst madali. And hanggang ngayon guys, marami na nausong perfume. Every now and then, bumibili pa rin ako ng Bulgari perfume, yung original na Bulgari. Talagang hawig niya, lalo na yung pa-dry down guys. And guys, yung longevity, palong-palo. Yung oiliness nandun talaga siya. Hindi kagaya ng ibang perfume. And na-amaze ako sa part na yung projection niya, tama lang. I think 1 out of 5 star, masasabing nandun na tayo sa mga 3.5 to 4. Pero hindi na masama yun. Amoy ka na talaga. Hindi na siya yung mahinang projection. At the same time, itong tatlong to, nagustuhan ko dito sa tatlong amoy na to. Kahit yung, yung luxury brand na, pinagkuhaan nila, inspired, to be honest, pwede siyang gawing day to night perfume. Palagi naman lalong-lalo na yung sa Bulgari. So, itong sa Crystal Pink and Eclat, although pwede sa gabi, mas maganda siya for me sa umaga-hapon. Pero ito talagang amethyst, umaga-gabi, pwede siya. And guys, ang maganda pa dito, 50 ml na siya and 500 plus pesos lang. Hindi ko, to be honest, maalala kung gaano yung magkano talaga yung exact price. Pero I think that was like 570 or 75. So yun lang ang problema sa Shopee and Lazada. Hindi pare-pareho. Wala kasing SRP, yung mga perfume ng Arabian perfume pagdating sa Pinas. So wala talaga siyang pare-parehong prices. Dapat marunong ka na lang tumingin ng legit na items, legit na tindahan. So, ang ginagawa ko minsan, pag nakabili na ako sa tindahan na yun, nagsasuggest ako ng mga legit na shops kung saan ko nabili. Doon ako nagsasuggest, ako ng links para lang mahanap nyo. Kasi minsan, magugulat ka, iba yung price sa ibang shop, iba din dito. Well, hindi ko naman talaga inaasahan yung mga Arabian perfume sobrang mura. Gawa ng syempre, dinideliver pa yan sa Pinas.
But then, I would also have to say, totoo lang, merong mga shop, hindi na tayo magbabanggit ng name, na medyo sobra yung patong niya. Okay, hindi lahat, hindi ko nila lahat, pero merong ganon. Kaya kailangan mapagmatsyag kayo and marunong kayo mag-research. Okay, so maglalagay na lang tayo ng mga link dyan kung saan ko to nabili. And guys, palong-palo, perfect for any kind of age. Itong perfume, itong gantong scents, kahit anong age, hindi siya, wala siyang itulak kabigin, wala kang discriminatory na, parang hindi ka ma-discriminate dito kasi, alam mo yun, yung lahat pwede sa bata, sa teenager, sa dalaga, sa matanda, okay rin. Hindi kasi yung amoy, yung hindi siya overwhelming, guys. Sobrang swabing-swabe lang. Sobrang accurate talaga yung amoy niya sa dry down. Okay, so if I'm going to rate these perfumes lang, 1 out of 5 star, anong rate ko? I think, sa totoo lang, I think I would give is 4 to 4.5. Kasi, wala na akong masabi eh. Siguro sa iba, namamahalan pa sila sa 500 plus. Pero sa totoo lang, hindi siya yung tipong perfume na magrereklamo ka. Kasi, oily talaga siya. Oil-based talaga. Hindi yung malabnaw na parang may halong tubig. Not at all. So, for me, winner ka na dito. Hindi ka nalugi. It's worth it. Amoy na naman. Amoy amethyst talaga. Nung hindi ko pa to na-spray, yung pagkabili ko, pagkadating, ginanto ko lang. Nagulat ako sa amoy. Sabi ko, oh my God, lumalaban na. Medyo nagulat ako kasi parang may tendency na matatalo niya pa yung ibang perfume ni Al Rehab. Although I love Al Rehab, may mga time na gusto ko yung perfume, may time na hindi. Nagulat ako dito. And first time ko gumamit ng Vincini. And yes, I think I would buy more. Kasi hindi lang itong scents na to, I would buy more scents of Vincini. Kasi nagustuhan ko talaga siya. This is not sponsored at all. Walang libre dito, walang regalo sa akin dito. I'm telling you, sa akin ang galing as a buyer, okay siya, okay? So, kung halimbawa, may mga nagkataon meron kayong original nung amethyst, ikla, and bright crystal, it's also okay. So, ang gawin nyo, pang everyday, yung gusto nyo matipid, bumili na lang kayo ng dupe ng Vincini, and then, i-keep nyo yung mga OG sa special occasions, pwede din yun. Kasi guys, magugulat ka talaga. Isa to sa mga maire-recommend ko na I think hindi ako mapapahiya. Na kung may magsabi pa dyan na walang amoy, walang effect, hindi ganyan, it's either baka hindi legit yung nabili nyo or kailangan nyo na pong magpa-check sa doktor. Kasi sa akin talaga grabe na, although for me walang problema sa amoy, talagang yung projection niya nandun. No? So pag sinabi mo pa yan, imposible na yan. Kasi halos lahat nagsasuggest ng Vincini. Of course, hindi ko masasuggest pa lahat ng scents nila kasi hindi ko pa naman naamoy lahat. Ito pa lang tatlo. But itong tatlo na to, highly recommended by Ana La Cuachera. And it's not because it's sponsored. It's because hindi siya sponsored. And ako mismo, nagumasta, nasabi ko, nagustuhan ko talaga siya. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat. And I'll just see you again on my next video. Just marvelous everyone. And ingat po tayong lahat. Bye!